Patuloy nga ang labanan at palitan ng atake ng dating magduo na ito habang patungo o papalapit sila sa ating bida. Iniisip nga ni Yishao na nais talaga siyang patayin ni Nolan Kay dahil sa mga lakas ng kanyang pag-atake, kaya naman inipon niya ang kanyang kapangyarihan sa mga kamao niya. Pero hindi naman daw natatakot si Nolan Kay at nauna pa itong umatake at nagdulot nga ito ng pagsabog. Itong si Mr. Swabe nga ay masyado nang natatakot dahil palapit ng palapit sa kanila ang dalawa at kung di pa nga daw sila aalis ay madadami at mamamatay sila. Lalo ngang nagalit si Nolan kay Yishao nang tinangka nitong lumaban, kaya naisip ni Yishao kung hindi niya ba dapat labanan o saktan ang dati niyang kasintahan na muli ay sinuntok siya sa muka. Kaya naman no choice na si Yishao kundi lumaban at makipagbugbugan kay Nolan Kay. Muli namang kumakain ng pakwan ng ating bida habang iniisip na buti na lang may sapat na lakas si Yishao upang tanggapin ang bawat pag-atake ni Nolan Kay, pero hindi daw maipaliwanag ng ating bida ang kanyang nararamdaman at tinatanong kung ganito din ba ang nararamdaman ng mga nanunood ng action sa VIP seats. Lalo na naman ngang natakot si Mr. Swabe nang tamaan ng suntok ni Nolan Kay si Yishao dahil malapit na ito sa kanila. Naiiyak na nga ito habang sinasabi na lumilipad si Lord Buddha patungo sa direksyon nila pero hindi pa din naman siya pinapakawala ng ating bida, hanggang sa maihi at lumabas na nga ang kaluluwa nito sa takot. Hinagis nga niya si Mr. Swabe sa mga individual cultivator at mabilis na sinalubong ang lumilipad na Yishao. Habang nangangamoy ihi nga si Mr. Swabe ay tinanong nito kung buhay pa ba siya. Habang ang isang lalaki na may brown na buhok ay tinuturo ang ating bida at tignan daw nila ang Lake Bendor. Matapos ng seluhin ng ating bida si Yishao gamit ang kanyang mga kamay ay napapatanong ang mga individual cultivator sa kung sino daw ba ang ating bida. Tinipo naman ng ating bida ang lakas niya sa kanyang mga kamao habang humihingi ng patawad kay Yishao sa paggamit o suntok nito sa kanya dahilan upang magpagulong-gulong ito patungo sa direksyon ni Nolan Kay, pero mabilis naman itong iniwasan ng gumugulong na Yishao kaya pumalakda na naman ito sa pader. Ilang sandali pa ay nabaling ang galit nito sa ating bida at tinatanong kung bakit niya sinuntok si Yishao, kaya naman napapaisip ang ating bida dahil ang babaeng ito umano ang humahabol kay Yishao at may nais na patayin ito, at dahil nagalit ito sa ating bida ay na-realize niya na mahal pa din ni Nolan Kay si Yishao. Nagagalit nga itong si Nolan Kay at sinabihan ng ating bida na huwag tumakbo. Pero syempre tumakbo ito ng mabilis sa pagnanais na makatakas habang iniisip kung bakit nadamay siya sa away ng dalawang ito nanunood lang naman siya. Habang tumatakbo nga ito ay naramdaman niya ang parating na pag-atake ni Nolan Kay kaya naman napatigil at lumiko ito upang makaiwas habang tinatakpan ang mga tenga niya. Malakas daw pala ang babaeng ito wika ng ating bida kaya naman hindi na siya magtataka kung bakit nahihirapan si Yishao dito at kung hindi nga daw siya magseryoso ay siguradong mapapatay siya ni Nolan Kay. Ginamit nga ng ating bida ang sword technique niya dahilan upang mapatigil si Nolan Kay, pero tinuloy pa din ng ating bida ang kanyang pag-atake. Iniisip nga ni Nolan Kay na sino ba ang mag-aakala na ang nagtitinda ng licks ay isa ding master, at sigurado umano siyang nakakamatay ang bawat atake ng ating bida, kaya naman hindi na din daw ito magpipigil at nag-charge nga din ang kanyang mga kamao. Habang nagpapalitan nga ng atake ang ating bida at si Nolan Kay, napapatanong naman ang mga individual cultivator kung saan galing ang mga B-rank na ito. Tinatanong din nila kung nananaginip daw ba sila at kung ang black market daw ba ay para sa kanilang mga individual cultivator pa dahil may 3 B-rank masters na naglalaban dito ngayon. Itong si Yishao naman ay tamang nood lang habang nagpapahinga at nang ma-realize niya na ang pag-ataking ginagawa ng ating bida ay ang sword power ng sword pick mabilis itong tumayo at tinatanong kung ano ang relasyon nito kay Master Li Xiani. Nabigla nga ang ating bida sa tanong nito dahil hindi niya daw inaakala na ang bobang si Yishao ay makikilala ang sword pick pag nakita niya ito. Iniisip nga niya kung ilang beses na kaya siyang binubog ni Master gamit ang sword pick upang tumatak ito sa kanyang utak, pero sana daw ay wag naman mabuking ang pagkatao ng ating bida ngayon. Bigla ngang nagtungo si Yishao sa tabi ni Nolan Kay at tinatanong kung sino daw ba talaga ang ating bida. Mukhang magtutulungan nga daw ang dalawa upang bugbugin ang ating bida at hindi niya daw kakayanin kung magtutulungan nga ang dalawang ito. Isa pa ay nagpunta lang naman siya dito upang magtinda ng blessed stones. Sa 36 strategy nga daw ng ating bida ay mukhang isa lang ang pwede niyang gamitin sa dalawang ito. Ito nga ay ang Sayunachi at mabilis nang tumakbo ang ating bida. Kaya naman natulala at napatanong silang lahat sa kung bakit tumakbo ang ating bida. Iniisip naman ni Yishao na alam nito ang sword pick technique. Nakatira siya sa Luo City, alam niya ding tumakbo at umatras pag dehado siya mukhang ito daw ay walang iba kundi isang suntok na malupit sa muka mula kay Nolan Kay,
Kaya tinanong nito si Nolan Kay kung bakit na naman siya sinuntok at sinabi lang naman nito na tumakas na yung isa kaya ikaw na ulit ang bubugbugin ko. Habang tumatakbo nga ang ating bida ay nagdadasal ito na huwag siyang habulin, hanggang sa mapahinto ito dahil nagsusuntukan na naman ang dating magjuwa. Napapatanong nga ang ating bida kung bakit na naman sila nagsusuntukan at mukhang tama daw ang hilaw na biyana ni Yishao dahil hindi talaga bagay para sa isa't isa ang mga ito. Samantala sa paaralan ng ating bida ay mukhang di pa din ito makaget over nang bigla namang sumigaw itong si Lingling at sinabi na bumalik na si Principal Yishao. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magtsismisan ang mga ito kaya naman lumalaki pa ang tenga ng ating bida. Balitang-balita nga daw sa website ng Fundsgang ngayon ang tungkol sa 3 B-rank master na naglaban sa Air Raid Shelter o Underground Black Market. Sinabi naman ng isa na si Principal Lee ang isa sa mga ito at isa pa ay si Nolan Kay ang dating juwa ni Principa. Pero mas interesado daw sila sa pangatlong B-rank master na lumaban sa dalawa at hindi nagpadaig sa kanilang lakas. Lahat nga daw sila ay nais malaman ng pagkatao nito at willing daw silang ibaba ang bandera para sa lalaking ito na tinatawag nilang Lord Mahakasapa, habang ang ating bida ay gwapong-gwapo sa sarili dahil sa mga papuri nila at ang pinag-uusapan umano nila ay walang iba kundi. Naging bato ang ating bida nang sabihin ng mga ito na alam na nila kung sino ang Lord Mahakasapa. Siya nga daw si Gao Shenyin mula sa Gao clan sa Southern Cathay at mula daw sa Nolan clan ang post na ito kaya sigurado silang totoo ang impormasyong ito. Dahil sa mga papuri na naririnig niya ay muntik na nga daw makalimutan ng ating bida na ginamit nga pala niya ang mas kagabi at ginaya ang muka ni Shenyin, hanggang sa ilang sandali pa ay dumating sa kanya ang sunod-sunod na negative emotion points mula kay Gao Shenyin. Samantala mukhang seryoso at nanginginig naman itong si Yishao habang hawak ang isang papel at kagat ang ballpen, nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan kaya sumigaw ito at sinabing abala siya ngayon. Binuksan pa din naman ng ating bida ang pintuan na kinagulat naman ni Yishao. Mabilis nga itong tumayo at nagtungo sa ating bida, sinabi nitong tamang-tama ang dating mo, marunong ka bang magsulat ng self-criticism letter? Pero top student nga daw ang ating bida kaya hindi pa niya nasusubukang gumawa nito kahit minsan. Tinignan nga niya ang papel na hawak ni Yishao kanina pa at kaya pala ito nanginginig dahil pinipiga nito ang kanyang utak pero wala pa ding may sulat. Tinanong naman ng ating bida kung bakit parang love letter ang introduction nito, pero sinabi lang naman ni Yishao na kinopya niya lang ito sa Google. Binabangan nito ang papel at sinabing nagpunta ako dito dahil may nais sana akong sabihin sa'yo pero dahil mukhang busy ka naman kaya kalimutan mo na lang, at nagpaalam na nga ang ating bida na bubuksan na sana ang pinto, pero sinabi ni Yishao na ikaw yung kagabi tama ba? Inaasahan na nga daw ito ng ating bida na kahit papaano ay may utak pa si Yishao, hindi man daw nito alam na na-master na ng ating bida ang sword pick pero alam naman nitong malapit ang magkapatid kay master. Alam din daw ni Yishao ang patungkol sa mask kaya hindi na nakakapagtaka kung makilala niya ang ating bida kahit iba ang muka nito. Umamin nga ang ating bida kay Yishao at nagdilim naman ang muka nito, sabay sinigawan ng ating bida at sinabing walang seller ng leak na may kasing kapal ng mukha mo. Bakit sobrang lakas mo na ngayon at bakit hindi mo ako tinulungang talunin ng baliw na babaeng yun kagabi? Sinabi naman ng ating bida na ayaw niyang sumali sa away nila ng dati niyang juwa. Sabay tanong kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Nolan Kay. Sinabi naman ni Yishao na madami na silang pinagdaanan ni Nolan Kay at hindi na mabilang ang sitwasyon kung saan nalalagay sila sa bingit ng kamatayan. Sinabi naman ng ating bida na, bingit ng kamatayan, hindi ba dapat mas matibay na ang relasyon ninyo kung magkasama kayong pinagdadaanan ang mga ganong pangyayari? Bumaliktad nga ang ating bida nang sabihin ni Yishao na ang ibig niyang sabihin ay, pag magkasama sila ni Nolan Kay ay halos mapatay nila ang isa't isa sa bawat away nila. Yun daw pala ang tinutukoy ni Yishao na nasa bingit ng kamatayan wika ng ating bida, sabay tinanong ito kung bakit siya nagtayo ng black market at bakit niya tinatawag na Lord Buddha ang kanyang sarili at kung bakit hindi siya pinagbawalan ni Nieting, pinagbawalan nga daw siya ni Nieting kaya pala siya gumagawa ng self-criticism letter. Muli nga itong lumapit sa ating bida at tinatanong kung bakit ito nagtungo sa black market, pero mabilis na tumalikod ito at sinabing nagtungo lang siya doon upang itinda ang mga pananim niyang leeks, pero mabilis naman siyang pinigilan ni Yishao. Huwag na nga daw subukang magsinungaling ng ating bida dahil matalas ang kanyang pangamoy. Tinanong nga niya ito kung madami ba siyang nalot sa kamisyo at kung nais nitong ibenta ang mga ito. Tinanong niya din kung ang nais ba ng ating bida ay pera o kayamanan, habang iniisip na pinalitan daw ng ating bida ang kanyang muka upang hindi siya makilala.
Sinabi nga din ni Ye Xiao na kung nais ng ating bida ng kayamanan ay hindi ang black market para sa individual cultivator ang kailangan niya, dahil ang lahat ng mahalagang spiritual tool at kayamanan sa kanilang bansa ay nasa dragnet at snares. Mas mainam nga din daw kung sa dragnet at snares na lang makipag-transaction ang ating bida. Naisip naman ng ating bida na tama si Ye Xiao at nagkaroon nga daw siya ng idea kung paano niya ma-dispose lahat ng blessed stones niya. Kung ibebenta nga daw niya ang lahat ng blessed stones ay hindi naman niya mauubos ang perang mapagbebentahan niya hanggang mamatay siya. Kaya mas mainam umano kung makipag-transaction siya sa mga malalaking clans upang makakuha ng mga spiritual tools at kayamanan. Naglinis nga muna ito ng lalamunan bago magsalita kaya naman napalayo pa si Ye Xiao at baka may COVID pa ang ating bida. Dito ay sinabi ng ating bida na may mga blessed stones siya pero malamang sa hindi ito kayang bilhin lahat ng individual cultivators kaya nais niyang makausap ang mga malalaking clans. Napatanong nga si Ye Xiao kung ilan ang blessed stones niya at kung hindi nga daw ito kayang bilhin lahat ng individual cultivators ay malamang sa libu-libo ito. Iniisip naman ng ating bida na baka mahimatay ito pag sinabi niyang mayroon siyang 90,000 blessed stone kaya tsaka na lang niya sasabihin. Sinabi nga ng ating bida na parang ganun na nga daw sa sinabi ni Ye Xiao at kung papayag ba ito na gamitin ang pangalan niya bilang si Lord Buddha upang makapag-transact siya sa malalaking clans. Sinabi naman ni Ye Xiao na payag siya dahil win-win naman daw ito kung saan kikita siya at mabibenta ng ating bida ang mga blessed stones niya. Sinabi din ito na siya na ang bahala kay Nieting dahil ilang libong blessed stones lang naman daw yata ang kailangang ma-dispose ng ating bida. Dagdag pa nito na hindi kailangang mag-alala ng ating bida dahil pagtatakpan siya nito pagdating kay Nieting at Zhu Jin. Habang ang ating bida naman ay iniisip na imposible umanong kayang ma-handle ni Ye Xiao ang libu-libong blessed stones niya kaya mag-iingat na lang siya sa gagawin niyang transaction, sinabi nga niya kay Ye Xiao na sana ay spiritual tools at kayamanan ang ipalit ng mga malalaking clans sa mga blessed stones niya, dahil mukhang hindi naman sila makakapagdala ng malaking halaga ng pera ng biglaan. Kinabog naman niya ang ating bida at sinabing kung 1 bilyon lang ay maliit na numero lang sa mga malalaking clan yan dahil madami silang pera. Pero ayaw nga daw niya sa pera dahil nais niyang mapalitan ang kanyang mga blessed stones ng spiritual tools at kayamanan at kung ayaw daw nila ay hindi niya ibebenta ang mga ito. Habang nananakit nga ang likod ng ating bid sa kabog ni Ye Xiao ay sinabi niyang sige kung yan ang nais mo papadalan ko sila agad ng mensahe. Sabay akbay sa ating bida at sinabing kahit magkapatid ay dapat mag-usap ng maayos pagdating sa pera, at tinanong kung papayag ba ang ating bida sa 50-50 na hatian o 60-40, pero ang nais daw ng ating bida ay 99-1. Napatanong nga si Ye Xiao kung 99-1 ba ang narinig niya na agad namang kinumpirma ng ating bida. Kaya naman nagalit ito at mukhang ginagago na daw siya ng ating bida dahil 1% lang ang parte niya. Mukhang hindi daw nauunawaan ng ating bida ang salitang win-win pagdating sa negosyo, dahil ito umano ang unang beses niyang nakarinig ng single digit o isang numero ng porsyento pagdating sa hatian ng kita, pero sinabi lang naman ng ating bida na mayroon siyang mga bagay na hindi pwedeng sabihin sa kanya ngayon. At nagulat nga ito nang sabihin ng ating bida na kahit 1% lang ang parte niya ay kikita pa din siya ng mahigit 10 milyon pag natapos ang transactions nila. Hindi nga ito makapaniwala sa sinabi ng ating bida na kikita siya ng 10 milyon kahit na 1% lang ang sa kanya at kung gaano daw kaya kadaming kayamanan o pera ang makukuha ng ating bida. Tulala at hindi pa din makapaniwala itong si Ye Xiao kaya naman sinabi ng ating bida na ilang beses na tayong nagkasama sa ruin, tingin mo ba lolokohin kita? Napalunok nga ito nang sabihin ng ating bida na magtiwala ka lang sakin siguradong yayaman ka. Maniniwala at magtitiwala nga daw si Ye Xiao sa ating bida pero kung hindi siya makakatanggap ng mahigit 10 milyon ay sasama ang loob niya. Pero sinabi lang naman ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala. Naglalaway na nga si Ye Xiao habang iniisip ang pangako sa kanya ng ating bida na iniisip namang, Nieting ipapakita ko sa iyo na ang tunay na henyong tulad ko ay makakagawa ng pera at magtatamasa ng kayamanan kahit saan. Gusto mo akong subukan at ipadala sa ibang bansa para gumawa ng pera dito lang sa bansa natin yayaman na ako. Sinabi nga ni Ye Xiao na magagamit nila ang black market upang maging bargaining chip sa malalaking clan, at magpapakalat na muna sila ng balita patungkol dito pero pag-uusapan na lang daw nila ang ibang detalye sa susunod, at bigla namang kumalabog ang pintuan nang dumating si Nolan K kaya natahimik ang dalawa. Mukhang galit na galit nga si Nolan K. Kaya naman napapatanong si Ye Xiao kung bakit ito nandito o nagpunta dito. Sinabi lang naman ni Nolan K na sa akala mo ba hindi kita mahahanap pag wala ka sa black market, di ba gusto mong makipaglaban sa akin, pero nakikiusap naman ito at sana daw wag siyang ipahiya nito sa harap ng estudyante niya.
Kaya naman binitawan siya ni Nolan Kay, at inutusan ng ating bida na bumalik na sa kanyang classroom. Kaya naman mabilis itong nagpaalam kahit na nais pa sana siyang pigilan ni Ye Xiao na hawak sa ulo ni Nolan Kay. Nakaluhod na nga itong si Ye Xiao matapos umalis ang ating bida, ilang sandali pa ay tinanong ni Nolan Kay kung saan pa planong tumakbo at magtago nito. Nakikiusap naman itong huwag siyang saktan dahil may seryosong bagay umano siyang kailangang sabihin. Pero nag-umpisa na nga siyang bugbugin ni Nolan Kay at mamaya na lang daw ang nais niyang sabihin, habang ang ating bida ay iniisip na, ito pala ang ibig nilang sabihin sa salitang love kills o nakakamatay na pag-ibig at gets na nga daw ng ating bida kaya ikaw gets mo na ba? Binagsak naman ni Nieting ang notebook sa kanyang lamesa. Tinawagan nga daw ni Ye Xiao ang 11 malalaking clans sa kanilang bansa at sinabing gusto niyang magtinda ng libu-libong blessed stones, at kung sino man ang bibili sa mga blessed stones na ito ay siya na ding ang magmamay-ari ng black market sa antique market. Ayon nga kay Zujin ay 6 na clans na ang nagpadala ng representatives nila sa Luo City. Napapatanong nga si Zujin kung nakikipagtulungan kaya si Lucio kay Ye Xiao, dahil ang mahirap na si Ye Xiao umano ay malabong magkaroon ng libu-libong blessed stones. Sinabi naman ni Nieting na siguradong si Lu Shu ay may pakana ng lahat ng ito. Gayunpaman ay tumutugma naman daw ito sa haka-haka nila at nakakuha nga daw talaga si Lu Shu ng libu-libong blessed stones mula sa Kamishu. Sumagot naman si Zujin at sinabing ngumingiti ka na ngayon baka nais mo nang wakasan ang tampo sayo ni Lu Shu at kausapin o harapin mo na siya na kinagulat naman nito. Sinabi nga ni Zujin na wala namang mawawala sa'yo kung kakausapin mo na siya tutal ikaw naman ang pumihil sa pagpasok niya sa Luotian College at nagpadala sa kanya sa public security, pero sinabi ni Nieting na hindi niya kailangang magpakumbaba sa ating bida ng dahil lang sa libu-libong blessed stones dahil hindi naman daw makakaapekto sa kanila pag napunta ito sa malalaking clans. Iniisip nga ni Nieting na pag kumita ang ating bida sa pagkakataong ito ay malamang sa maisip ng ating bida na mas mainam pag nagtungo siya sa ibang bansa upang kumita pa ng mas malaki at ito nga ang nais ni Nieting dahil gusto niyang hawakan ng ating bida ang external affairs, pero bumubulong naman si Zujin at sinabing hindi ko alam pero pakiramdam ko ay hindi mangyayari ang iniisip mo. Ilang sandali pa ay pinakita ni Nieting ang isang video kay Zujin, ito nga daw ang pinakabagong impormasyon nila patungkol sa puppeteer, kung saan nais nitong mag-expand ng teritoryo sa Europe pero hindi siya nagtagumpay at mukhang sa Middle East naman ang sunod na target nito. Tinatanong nga ni Zujin kung sa tingin ba ni Nieting ay sa India ito magtutungo, dahil karamihan daw ng masters o high-rank cultivator dito ay namatay na. Pero madaming resource at malaki ang population nito kaya hindi daw ito mahihirapan kung puwersahin niya ang mga cultivator dito na makipagsanib puwersa sa kanya. Tumayo lang naman si Nieting at sinabing kailangan nila itong tutukan. Pero wala umano siyang oras para personal na tutukan ng puppeteer ngayon dahil kailangan niyang magtungo sa Changbai Mountain bukas, at mas importante nga daw ang lakad niyang ito sa ngayon. Nagulat naman si Zujin nang sabihin ni Nieting na pag-alis niya ay kailangan nitong tutukan si Lu Shu at Ye Xiao. Muntik na nga daw niyang makalimutan ang dalawang takaw gulo na ito at kung bakit daw ba naman kasi kailangan pang mataon sa pag-alis ni Nieting ang paggawa nila ng kalokohan. Sinabi nga ni Nieting na pwede niyang hayaan sa pagbebenta ng blessed stones ang dalawa pero hindi umano pwedeng pabayaan ito na mapunta sa mga kamay ng malalaking clan ang black market lalo at malapit nang matapos ang 7 Cultivation College. Sinabi nga din ni Nieting na basta hindi mapunta sa mga malalaking clan ang malaking part ng resource sa kanilang bansa ay may pag-asa pa ang mga individual cultivators. Ito lang din daw umano ang tanging paraan upang patuloy na makapag-recruit pa ng talents ang Dragnet at Snare hanggang sa mga susunod na henerasyon. Iniisip nga ni Nieting na kahit hindi maasahan si Lu Shu at Ye Xiao ay sigurado namang mayroon pa din silang paninindigan at hindi pa babayaan na mapunta sa malalaking clans ang black market. Naalala naman ni Zujin na malamang daw sa dumating na sa training camp ang mga vital class nagtungo doon at kasama ang kapatid ni Lu Shu sa mga ito. Sinabi naman nito na hindi mo kailangang alalahanin ang kapatid ni Lu Shu, tamang bata pa siya pero talentado naman at siguradong walang makakapangbuli sa kanya. Pero hindi daw ito ang inaalala ni Zujin. Dahil ang inaalala ni Zujin ay si Xiao Yu mismo ang mangbuli sa mga kasamahan niya sa camp, samantala sa camp naman sa suburbs ng Yu County ay kasalukuyang mainit ang ulo ng batang ito. Habang nakatingin nga siya sa mga ito ay sinabi ng babaeng may dilaw na buhok na, "Hoy unano dun ka sa taas matulog," iniisip naman ni Xiao Yu kung ano ang ibig sabihin nito kung maliit ba ang height niya o maliit ang dede niya. Nagyayabang pa nga ang babaeng ito at tinatanong si Xiao Yu kung bakit sa tingin nito ay kaya niya itong utusan dahil magmula umano sa araw na ito,
ay bigla itong sinipa ni Xiaoyu patungo sa kanilang dingding na kinagulat ng kasamahan ng babae. Habang ang babae naman na hindi makagalaw ay iniisip nito kung bakit siya biglang sinipa nang wala man lang pasabi at hindi daw ito ang script na alam niya. Nanginginig na nga din sa takot ang mga babaeng ito, sinabi nga ni Xiaoyu na di ba masaya pa kayong nagtatawanan kani-kanina lang, pero ngayon ay pilit na siyang pinapalayo ng mga babae at sinabing malilintikan siya pag dumating ang coaches nila. Nagkakalabugan at sigawan na nga sa loob ng kwarto nila kaya naman nagugulat ang mga nakakarinig at dumadaan dito. Ilang sandali pa ay bagsak at may bukol na ang mga ito habang si Xiaoyu ay iniisip na, magiging dragnet siya sa hinaharap kaya kailangan mabilis ang kanyang pagpapasya, at hindi niya kailangang sayangin ang oras niya sa mga walang kwentang pag-uusap bago mag-umpisa ang laban dahil hindi umano ito bagay sa karakter niya. Pagpasok nga ng mga coaches ay nagulat ang mga ito at tinatanong kung ano ang nangyari at sa kung sino ang may gawa nito. Sinabi naman ni Xiaoyu na siya ang may gawa nito pero nauna naman sila at sinubukan siyang ebuli kaya siya lumaban. Habang binubuhat nga nila ito ay sinabi ng coach na napakadami ninyo pero hindi nyo kayang talunin ng nag-iisang bata tapos may lakas pa kayo ng loob upang mag-umpisa ng gulo. Ito na nga daw ang first lesson na matututunan ng mga ito, ang huwag maliitin ang kalaban nila base lang sa itsura nito. Dahil ang kapangyarihan umano ay hindi basehan ng itsura o dami nila. Napansin naman ni Xiaoyu na natatakot na ang mga ito sa kanya at ang ibig daw ba nitong sabihin na sakop o nasa ilalim na sila ng kanyang pamumuno. Bigla namang nag-text ang ating bida sa kanya at tinatanong kung kamusta ang unang araw niya sa camp at kung ano ang ginagawa niya. Sinabi nga nito na sinasakop ko ang mga tao dito sa pamamagitan ng aking pamumuno. Mukhang mayroon daw hindi nauunawaan si Xiaoyu sa salitang leadership, dahil sa sunod-sunod ang pasok ng negative emotion points sa ating bida.